Yun, good afternoon mga kalapatids. Ito, kararating lang natin galing sa training. So, nag-midweek toss tayo. Hindi ko naman nilayuan yung pag-training natin ngayon kasi medyo nagkaroon ng traffic sa motorway. So, binlock nila yung exit ko. So, napalapit yung training. Pero it's okay lang yun. Ayos lang yun para lang magka-stretch yung mga ibon. So, ito nga pala yung mga ibon natin. Yan po yung mga young birds. Come on guys. Show your face. Come on guys. Yan po, tingnan nyo naman po kung gaano katay yung mga ibon natin. Si long neck, lalong-lalo na si long neck. By the way, yung pong kapatid dito, ang unang-unang ibon natin nag-land nung Saturday na hindi pumasok. Si Checker. Nagulat na sa camera. Hindi sila nakakita ng malapit sa camera eh. So, yun, akyata na uli sa kung saan sila lumaland. Yan, yan sila ngayon. Yan. Mamaya, pipitik na naman yan. Gusto ko lang sanang ipakita sa inyo kung gaano katay mga ibon natin. So, naiilang sila ngayon sa camera kasi hawak-hawak ko yung stick ng camera. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano katame ang mga ibon, itong mga young birds natin. Apart from the video na pinakita ko sa inyo kung paano ko sila tinatrap. Kasi may mga bonding eh. I spend a lot of time na nagbabond ako sa mga ibon natin, sa mga pangarera natin. So pag tinawag ko yan, in-expect ko bumaba ka agad sila. So sana hindi sila mailang dito sa stick kasi nga nandito. But anyway, tignan natin kung mapapababa ko sila kaagad pag tinawag ko. Come on guys, come on. Come on, good boy. Good boy. Come on, come on. Come. Good boy, long neck. Good boy, buddy. Good boy. Good boy. Come. Come on. Yun po, tawag pa lang yun. So, pag pinakita ko pa yung kanilang feed, 1 second, kukunin ko lang. Kikita nyo naman po, nandiyan na po sila lahat. Hindi natatakot naman, di man takot sa akin yung mga yan. So kahit walang pagkain, hindi naman natatakot sa akin yan. Oh guys, you alright? Good boy. Good boy. Good. Come. Hi. How you doing? Hi. Dito. Good. Good girl. Yan, ganyan po katay mga ibon natin dito. Ngayon, nasa akin po yung patukan nila. Alam mo naman po yung matatakaw yung mga ibon natin yan eh. So, mas ma-train sila sa akin kapag may pagkain. Guys, come on. Good. Oh. There you go, buddy. Rizzo. Bye. There you go. Come on. Lalayo ko lang yung camera para makita nyo. Yuyuko natin. Yan. Konting clip lang, pakita lang ko lang sa inyo po. Kaya pag tinatawag ko sila nitong pagkain, lumalapit naman talaga sa akin yung mga yan, hindi naman natatakot sa akin eh. Actually, eto nga pala, itong si 18. Ayan, si 18. Siya po yung, ayan, si 18. Yung isang hen ko po dyan, ay yung nasa dulo, yun yung umakyat. Siya po yung pangalawang ibon. Sa panic ko po nung Saturday, 5 na po yung ibon na dumating. Siya po hindi ko naklak. 2 pala yung pumasok sa ibon. Kung mapapanood nyo yung video, 2 silang pumasok doon sa second bird kunting lock. Siya po yung pangalawa at nagdinampot ko yung cock. Pero siya po yung talagang dapat nakakuha nung second place na salok na to. Pero nung hindi ko siya na-clock, hindi ko nakuha yung rubber niya sa paa. But anyway, nangyari yun, nagpanik ako eh. So, eto, papakita ko lang sa inyo. Sandali. Come, buddy. Hey, buddy. Come. Come on. Hey. Come on, guys. Come on, hey. Come here. Good boy. Come here. Ayan. Ito po yung unang ibon natin nung Saturday. Yan po, siya po yun. Siya po yung unang-una. Ito po yung aking may S-ring. Naka-gold ring o skim ring po itong ibon na to. Nagtaka lang ako ba't ayaw niyang bumaba. Siguro naiilang lang. Kapatid po ito ni long neck. At saka yung kanyang kapatid na nestmate niya na may S-ring din, na gold ring. Na nandun sa widowwood na ipapakita ko po sa inyo. So, tignan nyo naman po kung gaano katime itong ibon na to.
So, kaya kung ang mga tao, kung sa tingin nyo ay nagugulat ang mga ibon ko dahil dinadakma ko, to be honest, first time niyang maunang ibon na to. Dun sa distansyang yun, 183 kilometers. First time siyang nauna. So, the truth is, hindi ko pa siya nadakma. So, hindi ko alam kung anong nangyari sa ibon. So, ang gagawin ko ngayon, i-develop ko na lang yung kanyang sa akin, pagiging tame niya, para pag kung halimbawa mauna siya sa next week, Saturday, ay madali na natin siyang i-trap. Come on, buddy. Good boy. Come on. As you can see po, hindi naman ho na natatakot mga ibon natin. No? Ayan, Thuracia ko to. Ito po yung nagland from the sky. Bumagsak na lang dyan sa harap natin. Yung sister niya po, yung nag-13 Federation last year, ganun-ganun po ang style na ginawa nung kapatid niya. Exactly the same. So, ganyan po ka-tame ang mga young birds natin. From the race, hindi naman po natatakot. Kaya nagtataka lang ako yung iba. Gulat, lalong-lalo na po yung unang ibon natin. Come on, guys. Yan. Come on. Come on, long neck. Where's long neck? Long neck, where are you? Eto na pala si long neck. Ayan po, kapatid po nung unang ibon yan. Yan, si long neck. Kapatid po nung unang ibon natin yan. Second batch po to. Single rare lang siya, si long neck. Yan. Ang tatay po nila ay inbred ng May Queen. Papakita ko po sa inyo yung tatay para alam niyo kung ano yung tsura ng tatay. Sandali lang po. Ito po ang tatay ng tatlong kak na nire-raise natin ngayon, tsaka yung naunang ibon last week. Ayan po, eto, naiilang siya. Naiilang. It's alright, buddy. It's okay. Ayan po. Inbred po to ng May Queen. May Queen is 2 times national winner. Eto. Across the channel po yun, across the channel po. So, na-acquire ko to sa One Loop Race. So, medyo maswerte ako at nakuha ko. Kasi po meron po tayong kalahi nito na 2 times consecutive winner sa Royal Pigeon Racing Association. Twice po siyang nanalo consecutive year. Kamag-anak po nito. So nung nakita ko yung pedigree nitong ibon na to, sabi ko hindi ko napakawalan. Kukunin ko tong ibon na to. So I'm lucky to have this one. So yung dalawang anak nito nag-nestmate na parehong cock. Yung checker na nauna, si long neck at saka si big boy. Si big boy po nandun. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit po medyo may pagka-motivation yung ibon na yon, para makita nyo kung bakit ko siya nilagay sa widowwood. Sa tagal na ng pag-iibong ko, ngayon ko lang po ginawa to, pero ipapakita ko po sa inyo. Let's go. Yan, pasok tayo sa widowwood. Pasensya na po sa mga dumi. Yan, where's big boy? Eto. Saka natin. Ito po si big boy. Yan, napakalaking kak po niyan. Yan, nestmate po nung unang ibon natin yan. So ito po ay naka gold ring. For the first time, nagpapisa ako ng egg sa young bird. So, he's a young bird. He's only about 7 months. May baby po siya. Yan. Sininggle rare ko eh. Sorry buddy. Don't be shy now. Ito po. So, yan. May baby po siya. I've never done this before. For first time, gumawa po tayo nagka-baby. So, yan. Yan po si big boy. Ngayon yung isang kapatid niya, pinapa-sit ko po dito. Pinapa-undersit natin. Nandiyan po siya. Yung nestmate nung baby niyon. So itong dalawa naman pong to ay maglola. Ito lahi ng lumilipad ng Barcelona. So lumilipad po siya ng mga 730 to 750 miles po, hindi kilometer. Miles po. Itong hen na to. Ito apo niya.
Ayan, apo niya po yan. So, ayan. So, distance pigeon po yan. Meron silang isa na pisa. Pinapisa ko sila ngayon kasi dapat wala na akong breeding. Pero, I want to have a baby from them. And I know it's gonna be Grizo. Definitely naman po, di ba? Ayan. Labas na tayo dahil wala tayong mask eh. Yun po ang, yun ang aking inaano doon sa kak na yun. Hindi pa po tayo pisa ng ibon, ng baby, ng egg sa young birds. So, young birds already bred baby. So, yan, nagpapasubo siya ngayon. Napakalaking kak po siya. Actually, mas malaki pa siya sa tatay niya. Napakalaki po. Ang nanay po noon ay medyo nasa bigger size din po, which is a direct daughter of my 2 times first, third combined winner. Tapos ang kanya namang nanay ay nanalo sa Ireland. Sa Ireland po ha, 10,500 pigeon. She was 8th place in the Open NIPA, National Irish NIPA, Northern Ireland Racing Association. Yon, NIPA po. So doon yung ibon po nating hen na nanay, bali lola nitong mga to, itong mga tatlong magkakapatid, si Cheka yung nauna natin, si Longneck at saka yung pong si Big Boy ay 8 overall winner ng 10,500 pigeons sa sprint po. So sprinter, ang linyada po nila ay majority ay Herman Kusters. They're Kusters. So yun po ang update natin for the day. Ang gagawin ko, magpapakain na ako niyan. Nalinis ko na yung loft nila pagdating kong galing ng driving from the training. So, ayan po sila nasa gutter, oh. Ayan, nakatambay sila dyan. Bahay, yan. So, ang gagawin natin, may peregrine, agil, oh. Laki, oh. Ayan, oh. Dami ritong mga eagles na laki, oh. Tinitignan nila, oh. Ayoko kung nakikita sa camera yan. Ayan. Anyway, hanggang dito na lang po. Sa lahat po na nag-race again on Saturday, sana nakapagpa-uwi kayo ng maganda at sana maganda ang mga place nyo sa resort sa club or federation. Hanggang sa muli, susunod na video po, update ko na lang po kayo. Be safe and God bless.